Hello, good evening, everyone. Happy Sunday. Today is February 2, 2025, and today is Sunday. So, um, nakasimba na ba ang tanan? Nakadayag na ba diha sa Ginoo? So, I hope uh, nakasimba na ang all. So, karon ang ato ang daily devotional. So, nanata sa ika-day 3 sa ato ang daily devotionals. Ato ang topic karon is about healthy habits. So ang word na asa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 nga nag-ingon, "Don't you know that you are God's temple and that God's Spirit lives in you?" So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. You are the owner of everything, Lord God. You are the owner of our body. All that we have, Lord. Ikaw ang tag-iya ni ini. Lord, mga kami kapasiluan sa mga kalapasan, Lord God, nga nakasala kami diha kanimo sa hunahuna, sa buhat, ug sa amo ang wala pag-honor diha sa imong pangalan. Silo kami, Lord, tabangi kami, Lord God, nga kanunay kami nga magatuman sa imong kasubuan. Tabangi kami kay wala kami mahimo wala ikaw. Lord, niini nga devotional, kuna kami sa imong balaang espiritu, sa imong kaalam, Lord God, nga ikaw mag-aabli sa among mga kasing-kasing gunahuna, nga makasabot kami, Lord, sa imong pulong, ug imong mensahe nga maipadayag kanamo, ug kami amoning puy-an, ug amoning i-apply sa among kinabuhi aron kami mulambo sa pagtuo diha kanimo, ug mahimo kaming lig-on sa pag-atubang sa mga challenges kinabuhi. Laygon ka, Lord, tanang dungog himaya ug mga pagdaig kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So healthy habits. So kita ba aduna ba tay mga habit sa ato ang kaugalingon nga mahimong matawag na to nga healthy. So unsa kini mga healthy habits? So ingon di sa pulong, don't you know that you are God's temple and that God's Spirit lives in you? So ingon din niya kung sa Bisaya pa sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. So ang ato ang body na adiri nagpuyo ang Holy Spirit. So ang balaang espiritu. So from the moment nga atong gidawat ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, so gihatag niya ang balaang espiritu nga mao kini ang nagpuyo sa ato ang body. So mao kini ang balang espiritu, mao kini magtabang nato nga makahimo ta sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo, nga makahimo ta sa pagtuman kung unsa man ang mga instructions sa Ginoo. Ug mao kini ang magtabang kanato nga mahimong malikay ta kung unsa man tong mga dili makapahimaya diha sa Ginoo, sa buhat, sa pulong. So, yung din the Bible has clear instructions about taking care of yourself. So, you see, God gave you a wonderful, amazing, one-of-a-kind body, and He wants you to take good care of it. So, it's important to start learning to make good choices. So, taking care of our body is also our choice. So how do we take good care of our body? So unsaon nga mahimo tang healthy? So can you think of 10 things you can do to take care of your body? So here are some ideas to get you started. So para mahimong healthy ato ang body, so we eat healthy food. So healthy food. So kay wala na ta kung sa ang mga healthy o dili healthy. So,
we eat more healthy foods than non-healthy. So atong likayan ang mga pagkaon nga makahatag og kadaot sa atoang lawas. So mao ni nga it's a decision we have to make. So we should discipline ourselves to eat healthy food. So kaning pagkaon nato og mga dili maayo nga mga pagkaon nga makadaot, so ato na siyang ilimitahan or minimize or pwede nga dili na nato ni kanon. Tungod kay overtime, so kung bata pa ta, kung we are young, so dili pa nato na ma-harvest nga mga dili pa nato ma-harvest ang mga ipangbuhat nato nga dili maayo sa atong kaugalingon. Ma-harvest na nato when we become older, when we get older. So diha na nato na ma-harvest ang mga butang nga ato ang gipang himo, gipang kaon nga dili makahatag og kaayuhan sa atoang lawas. So ingon pa pod diri always buckle your seat belt. So it is to protect ourselves, our body. So kung ako gamotor ko every day from diri sa balay to kuan sa ko ang workplace, so suot kog helmet to protect myself. So ga-drive kog motorcycle every day, so 3 kilometers. So ga-helmet ko to protect myself. So mapod na siya ang insakto pod. So dili kay miski duol ra ang ato ang kuan ato ang biyahe, but we have to take good care of ourselves. So taking good care of ourselves is also doing safety things. So kanang sa ako suot kog helmet, o another is to get plenty of sleep. So medyo kwanta din so usahay mabilar ta. So mao kini nga pero ning kamot ko nga matagaan og pahulay. So ang ato ang body, so ang design sa Ginoo sa ato ang body is naagyo yung rest. So wala gi-design sa ato ang atong body nga dili matulog. So mo ni nga we should honor the law of our body. So dahil balaod po ang atong body. So ang balaod sa atong body, makaon ta og healthy food. So atong papahulayon. So atong protektahan. So if we truly understand ang ato ang unsa ang role sa ato ang body. So ang Ginoo, ang balang espiritu, ang ato ang body mao ni ang templo. So naa diri, so we should take good care of our body. So dili ta tong mga butang nga makadaot, especially nga mga sobra ug mga dili makaayo. So mga bisyo, likayan na, biyaan na, kanang dili makahatag og kaayuhan. So kung dili makahatag og kaayuhan, meaning dili makahatag og kalipay sa Ginoo. So kung dili na makahatag og kalipay, so meaning wala ta makahatag og himaya diya sa Ginoo. So we fail God, so we make sin. We commit sin. So mao na nga maningkamot ta. Dili gid ta by our own strength, dili gid ta makahimo sa pagsunod niini tungod kay ang ato ang flesh. So mao na siya nga our flesh and what God wants is opposite. So mao na nga we need God. We need Jesus every day para matuman nato, makahimo ta ani to make a discipline, to make a habit that is good and pleasing to God. And this good and pleasing to God is mao kini ang sa tuang topic karon is to do healthy habits. So maningkamot ta ani kay tungod kay ang Ginoo gusto nga healthy ka, healthy ko, so healthy tang tanan. Kay diha sa Ginoo
ang kaayuhan iya yung ihatag. So part na ani ang aduna tay maayo nga disiplina sa atuang kaugalingon. So mo kini dinhi makita akong unsa ta. So mo kini nga anak sa Ginoo adunay disiplina. So kani pong pag-fasting. So fasting. Ang kauban na to ang prayer and fasting. Ang pag-fasting is also good for our body. So nagag mga benefits ana ang fasting. Even Jesus fasted for 40 days. So mo na nga our number one temptation. Do you know what's the number one temptation? It's our appetite of our body. So sa ato ang especially food, number one is a food. So unsa ang number one nga sala? Temptation it's because of the food. So mao kini nga if we cannot control our appetite of food, so maglisod pud ta og control sa uban nato nga mga appetite. So mao kini nga kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo. So sa ako ang mga pag-share sa pulong sa Ginoo, dili ko maka-share na ini without God's help, without the grace of God. Kay maski unsa ta ka daghantag mga buluhaton, but because we love God and we love other people, we want them to know that God is good all the time. That God loves us so much. And because of that love of God make us to reconcile with Him, make us to humble down ourselves and repent for our sins and live a godly life that God wants us to be. So, karong gabi na, ang Ginoo nagtudlo ka nato to make a healthy habit. So, sa ako apod kaugalingon, so naningkamot ko because kung unsa ang ako ang mabuhat karon, this is not also for me but for my descendants, for my the generation after me. So mao kini nga kung naglisod ba ta kaning mahimutang disiplina, mahimutang kuan kanang naatay habit, especially ang sa ato ang healthy habits, makaayo ni siya og aduna kini kibaling benefits sa ato ang lawas, og kini makahatag og taas na to ang kinabuhi og mahimutang mas productive ta sa ato ang kinabuhi. So mao kini nga iwas ang sakit. So kining mga balatian pod usahay it's consequence na sa ato ang mga wrong decisions nga ato ang nahimo. So mao na nga karon pa lang daan, kung naka-realize ka karon pa lang daan nga daghan kag i-change nga mga habit nga dili maayo. So pangayoon na diha sa Ginoo, because only God can give you kada bitawng ma-change gayud ka sa Ginoo ra gyud ang tinuod nga kausaban. So usahay kung kita lamang ag mag-decide, yes, makausab ta anang giingon nga New Year's resolution. So makausab ta sa tong kaugalingon, but it's just for a while. So kung gusto nato og permanent and long-term, long-lasting changes ato ang kinabuhi, we need God. We need God's help. Kay dili gyud ta makahimo even our habits usahay nakagamot na sa ato ang kinabuhi nga dili nato bitaw nang maotro, mobalik gyapon ta, matintal gyapon ta. So mao na nga by the grace of God ang Ginoo lang gyud ang makahatag niini. Ato kaning pangayoon diha sa Ginoo, atong ipaubos atong kaugalingon diha sa Ginoo, because ang Ginoo ra gyud ang makatabang kanato to make a good, healthy
habits, and a healthy lifestyle. So, by the grace of God, makahimutan ini. So, dili na to mabalik ta sa Ginoo because He owns everything and He designed us to be healthy. So, to God be all the glory. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat, Lord God, sa imong paghatag kanamo, Lord God, ni ining lawas, Lord God, nga mao kini ang mong puy-an, Lord God, puy-anan sa imbala ang Espiritu. Lord, help us, Lord God, to make good, healthy habits and good lifestyle, Lord God, nga makapahimaya diha sa imong ngalan, nga mas makita namo, Lord God, nga kami nga ma-maximize namo, Lord, ang imong gihatag, Lord God, nga lawas, Lord God, nga para kini sa imong kahimayaan. Thank you, Lord God. Wala kami mahimong wala ikaw. Tabangi kami, Lord, to make healthy and good lifestyle, Lord God. Nga mahaw kini ang makahatag ka namo, Lord God, sa pagdisiplina pud sa among kaugalingon. Nga mahimo kaming mapinugnanon nga naa kami pagkontrol sa mga butang, Lord God, nga dili makahatag og kalipay diha sa imong ngalan. Lord, wala kami mahimong wala ikaw. Ang isalig kini, Lord God, nga mga pagdisiplina, Lord God, nga imo kining imo kaming tabangan, Lord God, nga mahimo namo kini, Lord God, pinaagi sa imong dakong tabang, Lord, sa imong grasya, Lord God. Ay kami, Lord God, nagalaom, ay mo kaming i-prosper, Lord God, in health, Lord. Ay mo kaming i-prosper, Lord God, sa among tagsa ka mga kaugalingon, Lord God, nga kamagapalambo, Lord God, sama sa pagpalambo nimo kanamo sa amo ang Espiritu. Dalaygon ka, Lord, ikaw ang mag-aabli sa matag usa, Lord God, nga mahimo kining mensahe, Lord God, nga mahimong kabag-uhan sa matag usa, Lord God, nga ikaw ang Ginoo, Lord God, nga maghatag ka namo, Lord God, sa maayong mga panglawas. Dalaygon ka, Lord, imo ang tanang dungog himaya ug mga pagdayo. Ning tanan among giampog gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mayong gabi, happy Sunday, good night, and see you tomorrow. Bye.